magandang umaga ho sa inyong lahat. Ito ho si Maluti Kia ng Maltik. Ngayon ho ang pag-uusapan natin ang topic na information warfare, no? Ano ho ba ang information warfare? Parati po natin nakikita ito sa online. Ito po ang paggamit ng information at communication technology para ma-achieve yung competitive advantage ng isang katunggali o opponent, no? Iba po yan sa cyber warfare. Dahil sa cyber warfare, ang atake po ay computer, software at command control systems. So dito po, ang gusto lamang po ay maging mas matingkad. Dalawang tao nagtutunggali. Pag ginamit mo ng information warfare, masihina yung isa. Yung isa ang mangingibabaw sa usapin sa paggamit ng information at communication. Bakit ko po ito nabanggit? Kasi po, ito po ay nangyayari ngayon dito sa impeachment, no? Nangyayari ito nung sinimulan impeachment kay VP Sara, lalong-lalo na noong ilinabas ang isang testigo na ang pangalan ay Ramil Madriaga, no? Unang-una po ang hallmarks ng information warfare, kitang-kita doon sa papakilala kay Mr. Ramil Madriaga. Number one po dyan ang hallmark ng information warfare na ginagamit doon sa pagpresenta sa kanya ay yung tinatawag na narrative shaping before facts are established. Ano pong ibig sabihin nun? Abay, hindi pa ho na-establish ang facts, abay linalabas na. Ilinabas online ang supplemental affidavit na sulat kamay, no? At makikita po natin doon, no? Release po 'yon bago ma-cross-examine or magkaroon ng judicial review yung laman ng kanyang affidavit, no? Kung sino man po ang unang maghayag ng naratibo sa information warfare po, siya ang unang nananalo. Yung correction, ginagawa na lang towards the latter part na kung saan katulad na nangyayari ngayon since March 14, abay 2 araw na po ang mga netizens ang nagko-correct ng mga information na hinayag ni Ramil Madriaga, no? Ang goal po hindi para magkaroon ng legal outcome, pero magkaroon lamang ng perceptual, yung perception ng tao dun sa mga sinabi niya. Dito po makikita natin yung Madriaga affidavit na dominate sa media circles at cycle at bago pa ito mapag-usapan ng House Committee on Justice, no? So sineshape na yung public opinion para dun sa pagiging testigo ni Madriaga. Pangalawa ho, ginagawa yung witness si Ramil Madriaga as a weapon, no? Nakita naman po natin doon, dineploy siya, hindi ho as a legal witness, but as a communications instrument. Maximally dramatic allegations were made. Kunyari po, bags of cash, assassination plots, destabilization. Design po yan to overwhelm the target's ability to respond to everything at once, no? So talagang binuhos na lahat. Hindi ho kaagad makakasagot diyan ang atake na ginagawa ni Ramil Madriaga kay Vice Presidente, no? Ano po ang ginawa ni Madriaga, no? May claim po siya that spanned confidential fund misuse na sinabi niya hindi daw 11 days pero shorter period, no? Yung destabilization plot na sinabi rin niya yon, yung alleged plans against the sitting president, sinabi rin niya yon, at a volume of charges difficult to rebut simultaneously. So talaga hong ginugulo yung istorya. Ang pangatlo pong hallmark ng paggamit ng information warfare ay character assassination as a counter warfare. Ano pong ibig sabihin nun? The accused attacks the witness background, di ba po yung pagiging law student, yung behavior daw ni VP Duterte nung siya ay law student, no? Yung credibility and motives to neutralize the message. Regardless of whether the underlying allegations
have merit, no? Whether totoo o hindi, whether magagamit o hindi, sige ho ng sige si Mr. Madriaga sa pagtira. Kasi ang binubuo niyang naratibo ay to put down the Vice President. Not necessarily an impeachment, no? But really to put her down. Sa kaso po ni Madriaga, no? Ang sabi, Duterte's camp highlighted Madriaga's kidnapping charges and filed a perjury case against him, calling him a liar with no credibility. So talagang nagbubungguan na yung mga naratibo at talagang nagque-question na yung mga taong involved. Ang pang-apat po na hallmark ng information warfare ay yung denial that backfires, no? Sa modern information environments, categorical denials can amplify a story rather than kill it, no? You have to really say, totoo ba yan o hindi? Oh, tapos when physical or documentary evidence contradicts the denial itself becomes the new headline, no? Compounding the original damage. So, dahil sa daming kasinungalingan, no? Pag nag-deny ka, palubog ng palubog yung kasinungalingan na yon. Lalong nasisira yung unang intention na i-damage, no? Sa kasong ito, si Vice Presidente Duterte denied knowing Madriaga, then campaign era photos of them together surface as evidence in his supplemental affidavit, making the denial the story, no? Pinalalabas na hindi magkakilala ka silang dalawa. Alam po nyo, ako ay 23 years, mahigit pa ho, siguro mga 30 years sa campaign, no? Nagkakampanya sa politika, at ngayon lang ako nakakita ng tao na kasama siya sa lahat, alam niya lahat. Usually kasi yan, merong mga parts na compartmentalize, no? Merong may iba na mas alam ang mabibigat na impormasyon, merong ang iba ay yun lang on a need to know. So, dito ho, talagang pinagsama-sama na. So, pag nag-deny lang Vice Presidente, pwedeng mag-backfire kasi talagang tinabunan ho ng kanyang evidence, mga larawan. Kaya nga during the hearing, tinanong, bakit wala ka doon? Ang sabi niya, ako yata ho ang kumukuha ng litrato. So how do you corroborate photos during campaigns, no? Or even a shout out na sa mga politiko ho, ang dami ho nagre-request ng i-greet, lalo na online, no? Hindi ibig sabihin nun, close friend kayo. Pero dahil request ng constituent, ginagawa, no? Yan ho yung malaking tanong sa paggamit ng mga litrato ng kampanya, ng inaugural, as proof na malapit sila. At tao nga daw siya ng Vice Presidente. Ang panglima pong hallmark ng information warfare, the audience, not the judges, is the real target ng information warfare. Legal proceedings are the arena, but public opinion is the true battlefield. Alam po natin yan sa impeachment, talagang public opinion po ang court na talagang tinatarget. Shaping what ordinary citizens believe before any verdict is the actual strategic objective. Wala pa hong desisyon, wala pa hong verdict, pero sineshape na. Nakita po naman natin doon, no, noong pag-iyak, tinanong pa nung chairperson, ikaw ba'y naiiyak? Parang on cue, umiyak, no? Kaya matatawa po tayo sa ginagawa ng House of Representatives. Ang actual strategic objective po ay ma-sway ang public opinion, no? Sa political trials, judges are themselves political actors sensitive to public sentiment. Yan po ay pag dumating sa Senado, makikita po natin, at kung ganun ang naratibo ni Mr. Madriaga, makikita po natin saan ka didiin doon. Ano ang corroborating evidence mo sa mga claims niya, no? Sa kaso po ni Mr. Madriaga, makikita po natin yung magiging role ng Senado, no? Lalo-lalo na sa pagbibigay ng mga impormasyon, at inseparable po ang impormasyon na nakuha natin ngayon versus dun sa legal ones, no, na to disprove, no, yung mga assertions. Winning the public narrative may determine the legal outcome. So
napakahalaga po ng sentimento ng publiko sa nangyayaring pagdinig ng House of Representatives dito sa pagtetestify ni Madriaga. Marami pa po tayong pupunahin dyan, pero gusto ko munang bigyan ang kayo ng batayan kung paano tingnan ang mga impormasyon na binibigay sa publiko. Yan po ang tinatawag na information warfare, no? Bakit po ito papag-usapan? Kasi po, winning an argument is no longer important. Ang lumalabas po is undermining the target's ability to govern or to be trusted is the main objective of information warfare, no? So pwedeng scale up, pwedeng maging sophisticated, pwedeng ang strategic intent, pero ang napakahalaga po diyan ay yung tinatawag na kine-question nyo ba ang tiwala nyo ngayon kay Vice Presidente dahil narinig nyo si Mr. Madriaga, no? Yan po bang tiwala ay nawala, no? Kasi po, titingnan po natin, ano ba ang background ni Mr. Madriaga? Sa susunod po nating pagkikita, pag-uusapan po natin yan. So, like, follow, and share, at maraming salamat po.